Magandang umaga, mapagpalang araw po sa atin lahat. Buenos dias. Ako po ay isang Chabacano. Originally from Zamboanga Peninsula, Basilan. Pinagagala ko po na makapunta sa napakagandang iglesia na ito na sa providensya ng Diyos ay pinagkaloob po sa inyo sa pangunguna at kasipagan na rin ng inyong pastor, si Pastor Fidel, at sa mga kasama ko dito, no? Ang mga miyembro at si Ma'am Abby, salamat din sa hospitality sa dalawang kids nila. Kasama ko po ang aking pag-misis at dalawang kong anak. And of course, on behalf of our church to sa Florida Blanca, Providence of God, Church Florida Blanca, we would like to greet you and of course express our gratitude. Pagpapasalamat po sa inyong pong prayers, sa inyong pong suporta, sa iglesia po namin. Maraming salamat po. Sa Estados Unidos, meron pong isang lalaki na dating kilala bilang pinuno po ng isang kilabot na gang o grupo. Siya po si Nicky Cruz, na dating pinuno po ng isang kilabot na gang sa New York. Ang tawag po ng kanila pong grupo ay Maus or Maus noong 1950s. Isang araw po, siya po ay nakulong. At alam niyo po, habang siya ay nakulong po, may nagbahagi po sa kanya ng ebanghelyo. Marami po mga iglesia, ganun po yung mga gawain po mula sa mga kulungan at nag-ministeryo po. Sa una po ay nilalait niya itong preacher o nag-evangelize sa kanya. Nilalait niya at iniinsulto niya. Ano ba yan? Born again, born again. Ano ba yan? Hallelujah, hallelujah. Ano ba yung mga Kristiyano? Hindi ako naniniwala sa kanya. At ganun yung mga rason niya at hindi daw siya naniniwala sa Diyos. Alam niyo po, pagkalipas ng ilang linggo, siya yung pusang nabago. Nabago po siya, iniwan niya ang kanyang pagiging miyembro ng gang. Tinatawad niya po ang nakasakit sa kanya. Alam niyo po, ang pinakadulo nito ay habang nasa kulungan po kasi siya ay nakonsensya. Bagamat dumating yung point na ininsulto niya yung pastor na yun. Pero pagkalipas ng ilang gabi, hindi siya nakakatulog sapagkat ang banal na espiritu ay inuuntog siya, inokonsensya siya. At dumating yung punto din na siya ay nagbago. Alam niyo po, siya ay naging pastor. Siya ay naging pastor at nagbahagi po siya ng pag-asa din sa maraming kabataan ng mga panahon na iyon. So, of course, lagi natin na narinig yung mga balita. Pero ito yung balita na gusto din natin marinig sa maraming istorya ng bawat tao. Na sa kabila ng mga naging karanasan ng bawat isa, ay naroon ng pag-asa na talagang kung tayo ay babaguhin ng Diyos, tayo ay haharap sa Kanya, hihingin ng kapatawaran at maglingkod sa Kanya. Walang kriminal sa harapan ng Diyos. Ilang tao man ang napatay mo kapag ikaw ay pinag-ilusan ng Diyos, luluhod at luluhod ka. Walang pusong matigas sa harapan ng Diyos. Kapag ang Diyos ay tumilos sa iyo, gaano naman ka, sabihin na natin, ikaw ay pinaka-notorious na tao sa lugar nyo, sa barangay nyo. Kapag ikaw ay pinagilusan ng Diyos, talagang lulog ka, magpasalo ka, at maglilingkod ka. Alam niyo po, tuwing siya'y nagtuturo,
halos palaging may luha sa kanyang mga mata. At habang sinasabi niya itong mga salitang ito, hindi ako makapagdapat, pero minahal ako ng Diyos. Tignan niyo yung bawat individual, bawat pagkatao natin. May karapatan ba tayo, karapat-dapat pa tayo humarap sa Diyos ngayon? At pagkatapos itong mga pagtutoo na ito, siya ay magpatutoo. Ang kanyang mga salita ay laging nagtatapos sa papuri. Ano yung papuri nito? Sa Diyos ang karangalan at kaluwalhatian magpakailanman. Ang totoong pagsamba ay umaapaw sa puso ng isang taong binago ng biyaya ng Diyos. Ito mismo ang konteksto at buod ng mensahe na isinulat ko ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 1 verse 17. At dito tayo iikot sa mga salitang ito. Sabi dito, now to the King, eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Sa Tagalog pa, sa halin walang hanggan, walang kamatayan, di natitita, tanging Diyos. Ang karangalan at kaluwalhatian magpakailanman. Amen. The same doxology ni Nicky Cruz na dating kriminal, binago ng Diyos, naging pastor, at habang siya ay nagpapatotoo, habang siya ay nangangaral, nagtatapos siya sa mga ganitong salita. And so this time, let us consider the sermon title, To the King Eternal, Worship Rooted in the Gospel. Sa Tagalog pa, sa haring walang hanggan, pagsambang nakaulat sa Ebanghelyo. At ang teksto na natin ay manggagaling sa 1 Timothy chapter 1 verse 17. Alam niyo po, ang talatang ito ay bahagi ng pagtatapos ni Pablo sa kanyang pagtutoo tungkol sa kung paano siya na dating makasalanan at taga-usig ay tinanggap ng Diyos at binago ng kanyang biyaya. At pagkatapos ng ilahat kung paano ang biyaya ng Diyos ay lumubog sa isang tulad niya, siya ay napuno ng pagpupuri. Ito yung maganda sa isang taong binago ng Diyos. Marunong siyang lumingon. Lahat tayo may mga pinanggagalingan na mga sitwasyon, mga buhay, na masasabi natin, hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Pero habang lumingon po siya, parang siya naiiyak at nare-realize niya, Lord, hindi ako makapagdapat. Subalit sa iyong biyaya, binago mo ako. Sino ba si Pablo? Siya ay dating tagapagligsa ng iglesia. Sa inyo po ba dito may mga persecutor ba? Ano po, may mga pwede po akong narinig, mga kasama akong pastor sa iglesia daw nila kapag ongoing yung worship service, may bumabato. Ganun dito, wala namang bumabato. Pero during this time, ang bumabato sa iglesia, ang tumutuligsa sa iglesia, ang nagper-persecute sa iglesia, si Apostol Pablo. Subalit sa biyaya at awa ng Diyos, siya ay naligtas. Sa pag-alala niya sa kahabagan ng Diyos, bigla siyang napuno ng papuri. Kaya ang ating talata ngayon ay isang pagpupuri na nakaugat sa malalim na pagkaunawa sa Ebanghelyo.
a doxology flowing from a biblical doctrine. At pumunta tayo sa unang punto. The gospel leads us to see God's royal and eternal glory. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nakikita po natin ang walang hanggang kalwalhatian ng Diyos. Sabi sa ESV version, to the King of ages, immortal. Sa haring walang hanggang, walang kamatayan. And under this first point, we learn that God is the King of all time. Ang Diyos ay tinawag ni Pablo na King Eternal. Sa Grego pa, Basileuse. O ang kalulugan nito ay mataas na pagkaunawa ni Pablo sa pagkadakilang soberano ng Diyos. Napakataas. Hindi siya yung klaseng tao na tingin sa Diyos, ang pagkaunawa sa Diyos ay mababaw na ulit ng Diyos. Hindi mo. Napakataas yung pagkaunawa niya sa dakilang Diyos. Bakit? Kasi malalim din yung pagkaunawa sa Ebanghelyo. Hanggang hindi tayo lumalalim sa Ebanghelyo, hindi po tayo magkakaroon ng tunay na pagkaunawa sa pagkadakila ng Diyos. Ibig sabihin, siya ang namumuno, hindi lang sa kasalukuyan, kundi sa buong kasaysayan at sa hinaharap. And truly, He is the God from beginning to end. He is the Alpha and Omega. Sa ganitong pagsasalaysay ni Pablo, ito po ay paghihimok din sa bawat Kristiyano. Nabigyan natin ng mataas na pagkilala ang Diyos. Hindi lang bilang manlingka natin, kundi ang Diyos na nagligtas sa atin. Huwag mong tignan ang Diyos na creator lang. Tignan mo ang Diyos na siyang nagligtas sa iyo. Kasi kapag tinignan mo ang Diyos, parang manlilikha, parang bumabagal, parang bumababa din. Pero pag tinignan mo ang Diyos, ikaw ay dating makasalanan, pero niligtas ka sa biyaya niya. Ang puso mo ay punong-puno ng pagpapasalamat, utang na loob, sabi nga yan sa Tagalog. May utang na loob ka. Naranasan nyo naman siguro ang magkaroon ng utang sa ibang tao. O kung sino man, hindi man usapin sa pera, sa kabutihan na pinakita sa inyo ng kapwa-tao. Noong mga panahon siguro na ikaw ay walang-wala, pero pinakitaan mo ng magandang asal, kabutihan ng tao yan. At sabay-sabay sa iyo, pabayaan mo na huwag mo ng bayaran. Anong nararamdaman mo? Utang na loob. And the same manner, mga kapatid, ganito dapat ang natin sa Diyos. May utang na loob ka sa Diyos. Hindi ba pagka nangalaw ka ng utang sa ibang tao at hindi mo pa nababayaran? Ayaw mo magpapita sa kanya kasi nahihiya ka. Wala kang pambayad. Nabali magtatago ka. Pero ito, libre na pinagkaloob sa atin ng Diyos. At kapag umanap tayo sa dakilang Diyos na nagligtas sa atin, wala siyang hinihingi sa'yo. Wala. Ano yung pang hinihingi sa atin? Maging tapat ka sa iglesia. Maging tapat. Hindi na tayo araw-araw na sa iglesia, araw-araw na tayo nandito. Hindi. Isang beses sa isang linggo, pumunta tayo sa iglesia, doon natin ipakita yung kakamahan natin sa Diyos. Pinapakita sa atin dito na hindi nag-expire. Hindi po lumilipas.
Hindi nawawala ang pagiging hari ng Diyos sa buhay natin. Nananatili siyang hari. Kahit naman akala natin na tila ba na-overtake ng kasamaan o kasalanan, ang tawag ng banal sa atin ng Diyos, ng banal na Espiritu sa atin, na lumakad sa katuwiran, lumakad sa kabangalan, pero para bang overwhelming. Overwhelming yung kasalanan ng mundo. At di na ba tinatapakan lang yung mga mata na hindi mo kayang umusbong. Hindi na overwhelming ang pagkilos ng diabo sa ating pamilya ba? Sa loob ng pamamahay. At ang diablo ay pilit niyang binawasak ang bawat relasyon ng mag-asawa. Bawat relasyon ng magkakapatid, nag-aaway-away. Bawat relasyon ng magulang at anak, nag-aaway-away. Kahit sa iglesia, gusto niyang wasakin din yung relasyon. Nag-aaway-away. Sa loob ng pamamahay, madalas nangyayari ang pag-iiwalay ng mga magulang. Kawawa ang mga anak, sila yung nagiging biktima. Madalas minsan pinag-aaway ng mga magulang, ano dapat ang kulay ng protina? May naranasan na ba yan sa mga pamamahay? Si Mrs. gusto niya kulay pink. Sabi ni Mr. ano ba yan? Ang kulay pink? Gano'n naman green. Dahil sa kulay ng protina, nag-aaway sila. Sa mga anak naman, pag lumalabas, lalo na pag dalawa yung anak niya, yung isa gusto Jollibee. Yung isa Macdo, hindi mo alam kung saan. May isa kong pamilya, habang bumiyahe ko sila papuntang Baguio, sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, ay tinanong ng mister, tsaka sa nagdadrive, tinanong niya sa misis niya, kasama ng mga anak niya. Sabi niya, Han, dala mo ba yung pinapadala ko sa'yo? Sabi niya, ha? Teka muna, nakalimutan ko. Sabi niya, mister, ha? Sabi ko na sa'yo, kabilin-bilinan ko sa'yo kagabi pa. Kahit na galit si mister. Dahil hindi nadala yung kabilin-bilinan niya. Alam niyo po kung ano yung kabilin-bilinan ni mister? Abritor. Abritor ng red wine niya. Dahil pupunta siya sa Baguio, malamig daw, so gusto niya medyo chill-chill daw, inom daw ng red wine, kaya iniisip niya yung abritor. Sa sobrang inis ng mister, galit na galit si mister sa misis niya. Sobrang tuloy yung pagpapatakbo ni mister na halos gusto niyang magpakamatay na. Dahil sa galit. At bakit? Dahil sa abritor. Sa amin naman, pagbiyahe namin nakapag dito, mag-Florida Blanca, papunta dito sa Pamamato, wala naman kaming issue. No? Wala naman ako sinabi magdala ng abritor o whatsoever, wala naman. May konting ano lang tunan. Doon. Siguro mga 20 minutes na kami malayo sa bahay, bumalik pa ako. Dahil nasa iunan, naiwan, yung bumalik pa. Medyo uminit lang, pero bumong pa sa akin. Di ba? Ano yung point ko dito? Yung maliit-maliit na bagay na hindi mo dapat kinakalamin. At alam niyo po yung mga maliit na bagay, pwedeng palakihin ang job mo yan. At ikaw ay magiging war freak na mag-argumenta ka na magwawala ka na sa bahay. Kailangan
kailangan kontrolin, i-control yung ating temper, ang ating galit, mga kapatid. Pero ito, let's be honest, it sounds familiar. Nangyari po yan sa mga pamamahay natin. Kapatid, sa gitna ng mga kaguluhan na ito, sa gitna ng mga awayan na ito, awayan sa politika, sino ba? Marcos ka ba? Duterte? O sino ba? Sa kabila ng mga pagsubok sa pamilya, mga karanasan na hindi mo naman talaga hinihingi sa Diyos, pero ang Diyos sa kanyang soberanong providensya ay pinahintulutan ang mangyari sa iyo. Paano matumugon dyan? Kaya ang tanong, may katiyakan nga ba sa masalimuot ng mga pangyayari sa mga buhay na ito? May katiyakan ba? May pag-asa pa ba? Na sa kabila ng mga pagsubok na naranasan natin, ang sagot po ay, oo, may katiyakan. Last time, napakalalan mo namin sa iglesia ko na ang providence ay nasa ilalim ng decree, predestination ng Diyos. At ang providence ay kilos ng Diyos sa kasaysayan, habang ang predestination naman ay eternal decree ng Diyos bago pa man ang lahat ng bagay. At ang magandang teksto na sumusuporta dito sa providence ng Panginoon ay walang iba kundi makikita natin sa Romans 8:28. Ano sinabi sa Romans 8:28? Dito makikita natin kung paano ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng mga bagay. Tandaan natin, lahat ng mga bagay. Ito mismo ang providence ng Diyos na gumagana ayon sa kanyang predestined plan. Kung ano yung plinano ng Diyos. Noong mga panahon, hindi pa nilikha ang sanlibutan. Nangyayari siya ngayon. Kaya nga minsan sinasabi natin, pag may nangyari sa buhay mo, hindi mo pwedeng sabihin, ay, napakaswerte ko naman. Wala akong swerte. There's no such thing na by chance o by luck, sapagkat lahat ay nauugnay sa plano ng Diyos. Makikita niyo po yung electric pan na ito. Magsimulang inon ito hanggang ngayon, alam ng Diyos kung nakailang ikot na ito. Alam ng Diyos kung nakailang ikot na ito. At meron tayong mga hindi nakikitang particles na nahuhulog ngayon, mga malikabok, na hindi nakikita ng tao. Alam ng Diyos kung ilan yan at kailan sila babagsak. That is the omniscience of God. Ngayon, sa buhay natin na may nangyayari sa buhay natin, may katiyakan ba? May pag-asa ba? Meron po! Sapagkat alam ng Diyos ang bawat galaw ng buhay mo. Yan ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Hawak ng Diyos ang ugnayan ng lahat ng pangyayari. Yung akala mo, wala nang pag-asa. Hindi po may pag-asa po. Yung mga taong walang Diyos, nakakalungkot, sila yung mga taong nagpapakamatay. Tapos yung mga taong namamatay, na walang Diyos, sasabihin, rest in peace. Paano mo sabihin, rest in peace? Ang mga taong magkakaroon lang ng peace ay yung mga taong habang sila ay nabubuhay, they have committed their lives unto the Lord. And when they reach the point of death, there is an assurance that indeed there will be peace. Pero dun sa mga taong alam mong hindi nakakilala sa Diyos, hindi nakapagsampalataya sa Ebanghelyo ni Jesucristo,
mo pwedeng sabihin, ay, kawawa naman si ano, ay, namatay na talaga, ay, nagpahinga na talaga siya. Wala pong kapahingahan sa mga taong habang sila ay nabubuhay ay hindi nila isinurrender yung kanilang buhay kay Kristo. Maling turo po yun na kapag namatay ang tao may chance pa. Sabi na nila, 40 days. Parang namamasyal pa daw yung kaluluwa. Wala pong ganun. Walang tinuturo ang Biblia na ganyan turo. Ang punto natin dito sa Romans 8:28, sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa kabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Ang Diyos ay may ganap na kontrol sa pagkakaugnay-ugnay ng bawat pangyayari sa ating buhay. Kaya ang salitang Griego dito, synergeo, ay nangangahulugang makibahagi, synergistic, synergism. Ibig sabihin, makipagtulungan. Salvation, monotheistic yan. But when it comes to our sanctification, you must submit. Synergistic. You trust in the Lord. There are the means, mga kasangkapan ng biyaya para ikaw ay lumago bilang isang Kristiyano. Hindi lang ito sinasabi na may alam ang Diyos sa mga bagay-bagay, kundi siya mismo ay kumikilos sa gitna ng mga ito. Hindi lang yung Diyos na may alam lang siya, hindi. Kundi siya din ay may direktang ugnayan. Hindi yung Diyos na parang nasa likuran lang. At may nangyayari na gano'n lang siya. Parang malay siya, hindi ito. May direktang ugnayan ang Diyos sa bawat pangyayari ng buhay ng tao. Yung tingin nila na parang ang Diyos ay parang troubleshooter siya, na kung saan may problema, nandun lang siya mapasok. Anong Diyos? Mekaniko? Hindi. Ang Diyos ay may direktang ugnayan sa buhay natin, mga kapatid. Sa Roma 8:28, hindi ibig sabihin na lahat ng bagay ay mabuti, kundi ang Diyos ay gumagawa ng mabuti sa lahat ng bagay. Kahit masasakit man yan na karanasan, o kahit hindi natin naiintindihan, sa likod niyan, may ginagawa ang Diyos ng kabutihan para sa iyo din. Sabi nga ni John Calvin, nothing happens except by the command and permission of God. Kahit yung diablo, bago kanya disturbuhin o ano nga yung gawin niya sa iyo, ay dahan-dahan muna sa Diyos. Hihingi muna ng pahintulot. Nakita na nyo yung story kay Job. Hihingi muna ng pahintulot. Pwede ko bang yung tao na yan? Sabi niya, talagang tapat siya sa iyo. Walang bagay na hindi dumadaan sa Diyos. Ngayon, kung meron mang nangyari sa buhay natin, ipagpasalamat pa rin natin. Bakit? Pinahintulutan ng Diyos. Pinahintulutan ng Diyos. And this is exactly the point, that in God's superintending control, under His works, His providence, nothing happens except by the command of God. Dito sa perspektibo o pananaw ng gagaling si Apostol Pablo, ang nangyayari ng mga masasamang karanasan sa buhay na ito, sa buhay ng tao, at kabilang siya doon, ang lahat ng iyan kasangkapan upang maihayag ang kabutihan at layunin ng Diyos. Yan ang essence of the kingly control of God to His chosen tribe, chosen people.
No longer the Israel as a nation during the Old Testament, but this time, the spiritual redeemed people composed of Jews and Gentiles. At tayo yun ang iglesia. Hindi tayo naniniwala there are two separate kingdoms. The Israel, and this time, the church, the new covenant. No. There is one. Kaya sabi sa Belgic Confession Article 13, ang Diyos ay kumikilos sa lahat ng bagay, hindi siya ang sanhi ng kasamaan, ngunit ginagamit niya ito upang maisakatuparan ang kanyang banal na layunin. May nangyaring masama. So sabihin mo, Diyos talaga masama. Hindi. Pwede niyang gamitin niya. Diba ano nangyari kay Joseph? Yung mga kapatid niya, binenta siya. Sama-sama ng mga kapatid niya. Di ba may mga ganun? Doon pa lang, may mga ganun na kapatid niya. Ang sasamahan. Ano nangyari? Ano sinabi ni Joseph? You meant it evil, but God meant it for good. Gagamitin niya. Kahit yung pinakamasamang sitwasyon, pinakamasamang desisyon mo, pinakamasamang tao, pwede niyang gamitin niya para sa kabutihan mo din. Kabutihan ng ibang tao. Pwedeng dumaan sa iyo. Kapatid, ang tanong, lumalalim ba tayo sa pagkaunawa ng Ebanghelyo? Yun ang tanong. Yun yung gusto kong tubuhin sa atin. Lumalalim ba tayo sa pagkaunawa ng Ebanghelyo? Hindi natin maabot ang level ng pagkaunawa na ito kung tayo mismo ay walang disiplina. Walang disiplina at walang pagpupursigin at matuto ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung tayo yung klaseng Kristiyano na pangalawang prioridad lang natin ang pag-attend ng Bible study, pangalawang prioridad lang natin ang pag-attend ng Sunday School, prayer meeting, Lord's Day, o ang pagsamba, o pakikinig ng sermon ng pastor sa bawat linggo. Kung pangalawang prioridad lang yan, ang tanong, anong level ng knowledge ang maaaring makamit natin? Kapatid, hindi natin kailangan maging theologian. Hindi nyo kailangan maging kapantay si Pastor Fidel sa kaalaman sa Biblia. Hindi ba kailangan magmarunong dito? Hindi. Ang kailangan natin ay maging masipag na isang Kristiyano na nagpapasakop sa mga alituntunin ng iglesia. Mga alituntunin ng iglesia. From Monday to Saturday, sinabi ng Diyos, magtrabaho ka. Gawin mo yung nararapat. Yung araw ng linggo, ibigay mo sa akin. Mahirap ba yun? Mahirap yun sa mga tao hindi tunay na kaunawa ng Ebanghelyo. Kaya anong gawin natin? Magpasakop tayo. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Panginoon, tulungan mo. Lahat tayo excited na pumunta sa langit, di ba? Lahat tayo. Kapag tinanong ka, gusto mo pumunta sa langit, sino magsabi ng hindi? Lahat tayo ay excited pumunta sa langit. Ang tanong, ang taong dadalhin sa langit ay mga taong tunay na nakikipaglaban sa kasalanan. Sila yung mga taong nag-aaral ng salita ng Diyos. Sila yung mga taong dumadalo sa gawain ng iglesia. Bakit? Because these are the characteristics of a person, of a prepared person for a prepared place, which is called heaven.
Heaven is a prepared place for a prepared person. Now, if you're not prepared, you can never in any way be included or be part of heaven. Niligtas ka na ng Diyos. Libre. Walang hinihingi na pera sa'yo. Ang hinihingi ng Diyos, maging masipag ka sa iglesia. Ang ginagawa ng diablo, huwag kang maging masipag sa iglesia. Pagdating ng araw ng linggo, gagawa ng senaryo yung diablo. Magkakaroon ng mga swimming pool activities, fun activities. Kaya imbes na rin doon sa iglesia na, nandun ka nagsiswimming. Okay ka naman. Basta humingi lang ng mahintulog kay pastor. No? Wag lang linggo-linggo. Pero sa mga miyembro, you are committed. This is a covenant. Kaya nga, kung gusto mo mabilang sa iglesia, God requires your commitment. It's not the church per se. It's God. Kung gaano ka committed sa iyong asawa, illustration yan ha, ito nang mangyari, be committed to your wife or to your husband. And the same manner, you should be committed to your church. Because this is the bride of Christ. Maging committed tayo mga kapatid. Maging committed. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, ang lahat ng kasulatan ay inasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, handang-handa sa mabuting gawa, sa bawat mabuting gawa. Sabi sa Hebrews chapter 10 verses 24 to 25, at pag-isipan natin kung paano natin mapupukaw ang isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa, na huwag natin pabayaan ang pagdalo sa ating pagpipon. Huwag ito pabayaan. Gaya ng nakasanayan ng iba, kundi palakasin natin ang loob ng isa't isa. Palakasin natin ang loob ng isa't isa. Paano tayo magpakalakasan kung wala ka? Ngayon kung magkaroon ka ng problema, sino yung magbibigay ng encouragement sa'yo? Sino? Yung kumare mo? Kasi kumare mo, wala din siyang magandang advice na pwede ibigay sa'yo. The best person who can help you is a believer. Second Corinthians 3:18, at ngayong naalis ng panghubo, nagnininig sa ating ang mga mukha, ang kaluwalhatian ng Panginoon, at ang kaluwalhatian iyan nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. This is sanctification. To conform us into the image of Christ. Ipansin ninyo, ang lahat ng ito ay may direktang ugnayan sa araw natin. Na sa pamamagitan po ng Ebanghelyo, nakikita natin ang walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos. Kung paano natin makikita ang walang hanggang kaluwalhatian. Kaya paano natin makikita ang walang hanggang kaluwalhatian kung wala tayong pagpapasako sa Ebanghelyo? Mga kapatid, ito ang hamon ng iglesia sa atin. At sa puntong ito, kung tunay nating ninanais na makita at ipakita ang walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos, hindi ito mangyayari sa buhay na hiwalay sa katawan ni Kristo. Hindi yan mangyayari.
Kaya kapatid, babalik at babalik ka talaga kay Kristo. Babalik at babalik tayo kay Kristo. Naunawaan ba talaga natin ang mensahe ng Ebanghelyo ni Yesu Kristo? Naunawaan ba talaga natin? Ikaw ang nakakaalam niya. Hindi din kita pwedeng husgahan. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka gumawa ng mga hakbang. Ang pagbabago na ayon sa 2 Corinto, 2 Corinto, Kapitulo 3, talatang 18, versikulo 18. Mula sa isang antas ng kalulatian patungo sa susunod ay hindi gawang pansarili. Na ito ay isinagawa habang tayo ay nasa gitna ng kapwa mananampalataya. You conform to the image of Christ while you are in a gathered place together with the believers. Kaya sabi sa Hebreo 10:24-25, nangyayari ang pagpapalakasan na nagsasabing huwag nating pabayaan ang pagtitipon, kundi gamitin natin ito upang palakasin, itulak, at itama ang isa't isa sa landas ng pag-ibig at mabubuting gawa. Ito tayo sa pangalawang punto. Pangalawang punto, the gospel leads us to worship the invisible and incomparable God. Sabi sa verse, invisible, the only God. Di nakikita ang kaisa-isang Diyos. And under this point, God is invisible beyond human sight, but truly present. Ang Diyos ay di nakikita, hindi dahil wala siya, kundi dahil siya ay sobrang banal at mataas. Because God is Spirit, John 4:24, and He cannot be contained by human senses. Sabi ni Platt, God is beyond the limits of what we can see or imagine. Sabi ni Matthew Henry, He is invisible to the eyes of flesh, but known by faith and adored in truth. Nakikilala mo ang Diyos hindi sa pamamagitan ng mata mo. Hindi mo nakikita ang Diyos. Paano mo siya nakikilala? Sa pananampalataya mo. Sa pananampalataya mo. And God is the only God and none like Him. Ang Diyos ay the only God, walang kapantay, walang karibal, at walang kahati. He is one in essence, one in power, one in eternity, each having the whole divine essence. We have this Trinitarian God, Triune God. Sabi sa London Baptist Confession of Faith, chapter 2, paragraph 3, this divine infinite being, there are three subsistences, one in essence, power, and eternity, each having the whole divine essence. Kahit walang Diyos, walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi siya lamang. Wala tayong dapat Diyos-Diyosan sa buhay. Meron ba sa atin dito sa bahay na may Diyos-Diyosan? Yan yung punto. Sa panahon ngayon na maraming Diyos-Diyosan, I'm not talking about revolto. I'm talking about money, na ginawang Diyos-Diyosan na ang pera, kayamanan, posisyon, ginawang Diyos-Diyosan na yung sarili. Dapat tayong bumalik sa pagsambang tapat sa iisang tunay na Diyos. Bumalik tayo. Doon tayo tinatawag ng Diyos para tayo. God is immortal, walang hanggan at hindi namamatay. Hindi siya nabubulok, hindi siya nasisira.
Immortal means incorruptible. He does not decay or die, unlike man. God is not subject to changes. God is not subject to sickness. God is not subject to death. He is the source of life. Kaya kung wala ka ng pag-asa, lumapit ka sa Diyos. Lumapit tayo sa Diyos. Nandoon yung buhay. Nang libre pwede ka lumapit sa Diyos. He never grows tired or weary. He never changes. Hindi gaya ng mga hanip sa mundo. Ang ating Diyos ay hindi nawawala sa trono. Hindi siya namamatay, hindi siya naluluma, at hindi siya napapalitan. Kapatid, itong mga katotohanan ito ay patuloy na nagtutulak kay Pablo na paglingkuran pa siya ng may katapatan, walang reklamo, at dumating sa punto na handang-handa na siyang mamatay alang kay Kristo. Alang-alang kay Kristo. Hindi alintana yung mga bagay na masasabi natin. Mapapahamak siya. Handang-handa siyang mamatay para kay Kristo. Hindi ko sinasabi magpakamatay kayo para hindi gano'n, no? Sinasabi natin yung level ng katapatan natin sa Diyos. Yung darating yung point na pag nalaman ng mga kaibigan mo, nalaman ng mga pamilya mo, saan ka na nagsisimba? Diyan na ako nagsisimba sa Lumban Reformed Baptist Church. Ha? Saan mo na? Hindi ba katoliko tayo? Hindi ba ganito tayo? Darating ang punto na ikaw ay husihin. Magpakatapat ka. Magpakatapat tayo mga kapatid. Alang-alang kay Kristo. Napakalinaw sa isipan ni Apostol Pablo na ang kaluwalhatian o ang nagluluwalhating karakter ng Diyos sa pag-ibig, sa habag, sa awa, na siya ay pinili ng Diyos upang maging kabilang sa kaharian na dinala niya sa Kristo. Dito sa bundukang ito, I'm talking about His present spiritual kingdom rule, na siya ang namamahala, siya ang naghahari ngayon. Kaya makikita natin 1 Timothy chapter 1 verses 12 to 16, ang connection dito sa verse 17, dito sa verse na ito. Ang 1 Timothy 1:17 ay isang pusong sumasamo sa papuri, pagkilala ni Pablo sa walang hanggang kapantay, katakilaan ng Diyos, magpakailanman. At ang kanyang pagsamba ay hindi hango sa pakiramdam, hindi hango sa pakiramdam lang, hindi hango lang sa emosyon. Sabi ni Prophet Jeremiah, ang ating pong emosyon ay very deceitful yan. Huwag kang masyadong dumidepende sa pakiramdam. Yung pag tinanong ka, paano mahal ko na siya? Eh, huwag kang masyadong dumidepende sa kanya. No, sa mga kabataan, paano siya ng alaga? Pakiramdam ko lang, huwag kang dumidepende sa pakiramdam. Ganun din sa mga magulang. Huwag mong idaan sa pakiramdam, idaan mo sa panalangin. Idaan lahat sa panalangin. Idaan sa salita ng Diyos, hindi sa pakiramdam. Ano kasi Batawawin, manghula ba? Idaan sa salita ng Diyos. Because our ultimate authority is the Word of God. Kaya ang kanyang pagsamba ay hindi hango sa pakiramdam, kundi sa pagkilala sa kung sino ang Diyos. Ganun din tayo dapat na
Jules Kent sa kanyang komentaryo on First to Second Timothy and Titus preaching the word, sabi niya sa verses 8 to 11, ito yung Paul begins with a short teaching on how the law is meant to expose sin, not to justify people. Tapos dito sa verses 12 to 14, makikita natin yung third at yung Paul's personal testimony of grace. Dinugtungan ni Paul dito, reflecting on the gospel. That Paul turns to his own story. He acknowledges that although he was once a blasphemer, persecuted, and violent man, but he received mercy and grace beyond measure. He highlights how God's grace overflowed despite his past. He highlights how God's grace overflows in his life. The same challenge I give to you. Remember God. Remember Christ. Pag pumunta ka sa iglesia, ang motibo mo ay ganito, dahil iniligtas sa ng Diyos. Karapat-dapat lang na pumunta ako sa iglesia. Magpasama ako sa iglesia. Sabi nga ng isang commentator, ang iglesia daw, ang commitment mo sa iglesia is a reflection kung ano ang magiging commitment mo o ang hinihingi sa atin sa langit. Kung sa araw ng linggo, isang araw, sa isang linggo, hindi mo maibigay. Anong commitment ang ibibigay mo sa langit? Doon sa langit, araw-araw na doon ka sa presensya ng Diyos. Parang iglesia yun. So dito, tignan mo ito, parang tayo ay tinatrain, nurture of what is about to come. The new heavens, the new earth, together with Christ. Forever and ever we worship the Lord. Kaya dito pa lang, tinitrain na natin yung sarili natin na maging committed dito. Because as I have said, heaven is a prepared place for a prepared people, for a prepared person. Darating po tayo sa hamon sa iglesia. Tayo ba ay nabubuhay na may pananampalataya na ang Diyos ang tunay na namumuno sa lahat ng bagay? Magpasakop tayo sa pumuno ng Diyos araw-araw, mga kapatid. Turuan ang bawat isa, ang bawat pamilya natin, bawat miyembro ng pamilya natin. Kung ikaw ay tatay, gawin mo, ituro mo yung anak mo. Kung ikaw ay magulang, ituro mo sa mga anak. Kung ikaw yung tao na may mga kapatid pa na hindi pa nakakilala kay Kristo, ituro mo sa kanila. Kailangan nilang marinig. Huwag kang mahiya. Magpasabot tayo sa pamumuno ng Diyos, mga kapatid. At dito tayo magtatapos sa gitna ng mundo na pabago-bago. Politika man yan, teknolohiya, problema. Meron tayong isang hari. Meron tayong iisang hari na matatag at manuwid. Hindi siya nagugulat sa mga nangyayari sa mundo. Siya ang tunay na soberano natin Diyos. Siya ang Diyos na masasandalan natin. Kahit anumang mangyari, lumapit ka sa Diyos. Minsan ka lang pinakitaan ng kabutihan ng Diyos. Nagtutuloy-tuloy yan. Nagtutuloy
tuloy-tuloy po yun. Hindi mo na nakikita. Kasi baka overwhelming, marami kang iniisip. Kailangan mo i-unload yan sa paanan ni Jesus, sa paanan ng Diyos, para mas makita mo yung maliwanag na kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. At ganun din yung panalangin ko sa inyo dito. Kung gaano kaganda yung building, let us continue to pray na yung kagandahan sa bawat loob, bawat puso ng mga miyembro dito o ng mga nag-a-attend dito ay magiging reflection, naglalarawan ng kagandahan ng iglesia dito. Magpasabog sa lituntunin ng iglesia. Tulungan nawa tayo ng Diyos sa awan niya at biyaya. Tayo po ay manalangin. Nakita namin Diyos, napakabuti niyo sa bawat isa sa amin. Salamat muli sa mga salita niyo. Salamat sa mga individual na narito. Nakarinig sila ng iyong mga salita. At dalangin po Diyos na ito ay magsilbing tunay na gabay at patubay sa kanila pong pagpapabanal, sa kanila pong sanctification. At sila ay patuloy din na maging tapat, magkaroon ng disiplina, kasipagan sa pag-aaral ng iyong salita, magpasakop sa mga lituntunin ng iglesia, magpakalakasan ng bawat isa, at huwag hayaan ng Diyos ang alok ng sanlibutan na sila ay hiwalay sa iglesia nito. Bagkus patuloy nilang labanan ang mga bagay na patuloy din na naghihiwalay sa kanila, naglalago sa kanila. Salamat sa pumulo ni Pastor Fidel. Salamat sa mga bawat individual na ginagamit niyo kay Deacon at sa iba na masipag na nangasiwa ng iglesia ito. At sa mga umaten dito, sila o Diyos ay kumukuha ng tamang pagtuturo at nawa ito ay tumanin ng malalim sa kanilang mga puso upang ito ay magbunga ng kabartanan, magbunga ng katwiran at sila ay makalakad sa katotohanan kasama ng kanilang buong pamilya. Salamat o Diyos at nawa ay pagpalain mo po ang iglesia nito. Pagpalain mo po ang bawat pagtuturo dito na kung saan ang dakilang soberanong karakter nyo, pagka Diyos nyo ang naitataas dito. Nawa ay maging tunay na kasangkapan, tunay na instrumento ang iglesia nito sa komunidad nito. Magliwanag ang inyong ebanghelyo upang marami pang makilala sa inyo. Salamat o Diyos. Nawa'y nadakila kayo. Lahat ng kalwalatian para sa inyo lang.